Today is not only a day of deliverance, okay, but it's a day of freedom. Hindi lang paglaya, pero lubos na pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan mo ang katabi mo kung malaya. Okay, o may pumipigil pa sa kanya upang maging malaya. Okay, purihin ng Lord sa ilang araw na lang, pagpasok po ng September, ay yan na po ay simula ng Kapaskuhan. Sa buong kasaysayan po ng mundo, tanging Pilipinas lang daw po sa kanilang assessment ang may pinakamahabang Pasko. Kasi pagpasok ng September, Pasko na po yon. Diba? September hanggang December. Ipinagdiriwang po natin the goodness of God sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon. At siguro ngayon pa lang nag-iisip na kayo para po sa darating na Kapaskuhan. Yung iba ay nagpaplano na siguro, unti-unting bumili para sa mga inaanak. At yung iba ay nag-iisip kung saan makapagtago. Ako po nag-iisip din. Okay, so tuloy po tayo sa gawain. Okay, sabi mo sa katabi mo, welcome. Okay, purihin ng Lord. Today ay buwan na po ng Agosto. I believe lahat ng gusto mo ipangyayari ng Panginoon. Okay. If you believe, you will receive. Amen. But if you doubt, you will go home without. Pag naniniwala ka, makakatanggap ka. Pag nag-alinlangan ka, uuwi kang wala. Okay. Colossians chapter 3, verses 1 to 3. Okay. Binigyan po natin ito ng pamagat na change for Christ. Binago para kay Kristo. Hindi tayo binago para sa iba. Tayo ay binago para kay Kristo. Ang babae ginawa para sa lalaki, ang lalaki ginawa para kay Kristo, at si Kristo ay naparito sa lupa para po sa kanyang Ama o para po sa Diyos. Kaya masarap na pag-usapan po ang tinatawag po na pagbabago ng buhay. Tignan mo ang katabi mo. Mukha ba yung binago o mukhang pabago-bago? Pastor, nagbago na po. Okay. Kailan? Habang nagsasalita po kayo. So, Colossians chapter 3, verses 1 to 3. Sabi ng wikang Tagalog ay ganito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanang ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Yung word na nakatago, kapag ikaw ay nagtago sa poste, halimbawa, nagtago ka sa likod ng posteng yan, sa palagay mo, sino ang makikita ko? Ikaw o yung poste? Yung poste. Ito ang sinasabi, your life has been hidden in Christ. So therefore, kahit nandun ka sa posteng yan, hindi ko nakikita ikaw. Ang nakikita ko, yung poste na kung saan naroon ka. So ganun din, if I look on you, I see Jesus. Amen. Kaya nga, lagi natin kinakanta na, I can see in you the glory of my King. Nakikita ko sa iyo ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Dahil nakikita sa atin ang Panginoong Hesukristo, hindi na nakikita yung dati nating buhay. Because those lives, ang sabi ganon, have been changed by God. Tayo ay nakatago na doon sa ating Panginoong Hesukristo, hindi na ikaw yung nakikita ng tao. Kasi yung dating ikaw, isa-isahin ng tao kapalpakan mo sa buhay. Pero dahil ikaw ay nakatago kay Kristo, every time you face with people, nakikita nila literal yung pagmumukha mo, pero ang nakikita nila, ugali ni Kristo. Amen. Yung Christ-likeness. So, ang layunin ng ating pagkabuhay muli ay hindi para sa mundong ito, kundi para sa Diyos at para sa kalangitan. Change for Christ.
tayo ay binago para kay Kristo. Tayo ay iniligtas ni Kristo para sa Kanya. Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanya. We have been created for God. We have been created not for sin, but we are created by God para lang sa Kanya. So, tayo rin po ay, yung layunin ng ating pagkabuhay ay upang maging daan ng kaligtasan sa pagbabago ng iba. Because they saw in you the likeness of Christ at nakikita nila kung papaano ka magsalita, naririnig nila pagsasalita mo, papaano ka lumalakad sa mundong ito, maraming maeengganyo kasi nakikita nila yung liwanag ni Kristo sa ating buhay. Kaya nga ang sabi na, I can see in you. Nakikita ko. Hindi yung salitang I must see o I shall see. Iyon ay parang kondisyon, pero yung I can see, nakikita ko na sa iyo. Yung pagbabago na yung buhay mo dati, kakaiba na ngayon sa buhay mo ngayon. And the life that you have, it is a life that has been raised up from the dead with Jesus, and it is a life that have been changed because of the Word of God and because of Jesus. At yung dating ikaw, lipas na. Yung dating ikaw, hindi na dapat bumabalik sa ngayon. So upang maging huwaran ka o halimbawa, yung ating pagbabagong buhay ay para maging halimbawa, maging huwaran, at maging hamon sa pagbabago ng buhay ng ibang tao. Hindi yung natsa-challenge ka dahil sa kanyang kalokohan, kailangan pantayan mo rin ang kalokohan. Kasi nakikita mo yung nagbagong buhay, and Lord, I want to be like Him. Sino sa inyo ay ang masaya dahil marami siyang kaaway? Kailan lang 5, ngayon nadagdagan ng 5. Masaya na ako ron. Di ba? Pero sino sa inyo nag-evaluate? Ibig sabihin, nagsisiyasat ng kanyang buhay mula umaga pagdating sa gabi, Lord, ano kaya yung kabutihang nagawa ko mula kaninang paggising ko sa umaga? Lord, ano kaya yung nagawa kong tama para sa aking kapwa? Pag isinulat mo yon, those were reflections of your life daily. Para kang nagsalamin. Ito sa isip nyo lang, sino sa inyo, isang araw, pinag-aralan niya yung kanyang buhay, hindi siya nakagawa ng kasalanan sa kanyang gawa, sa kanyang pag-iisip. Hindi ka nakapag-isip ng masama sa kapwa, hindi ka nakapag-isip ng masama sa kasama sa buhay, di ba? Sa katrabaho, o saan man. Marami kang ginawa, pero pag in-evaluate mo, wow, puro tagumpay. O balik na rin mo yung sitwasyon, sino sa inyo nakapag-isip? Pagdating sa gabi, isinulat niya yung kanyang kapalpakan. Kapag ganun ba, may maisusulat tayo? Kapag kabutihan, may maisusulat din? Yes. Pero try to balance it. Saan ba ang mas malamang? Kaya wag niyo sasabihin na kaya po ako pastor ganon kasi tao lang. Hindi. Dahil ang tao nagsimula sa kabanalan. Dahil ang lumalang sa iyo banal. Kaya wag natin ipangatwiran, tao lang kasi ang tao marupok ayon kay Rico Puno Ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos. Di ba? So, nangangatwiran ang tao. Pero what the Bible was saying sa bawat isa po sa atin. Pero let me remind each one of you, our presence every Sunday in this church won't guarantee our salvation. Na kahit tuwing Sunday, sama-sama tayo rito, ay hindi nangangahulugan na ligtas na tayo. Kasi ang pagpasok sa simbahan ay hindi po yun ang paraan, ngunit isa sa daan. Okay, magkaiba po yun. Hindi po yun ang paraan para tayo maligtas.
Pero daan po ito tungo sa kaligtasan. Di ba? Kahit araw-araw tayong nakatira dito, kung sa isip naman natin, may mga bagay na hindi sang-ayon si Lord, man, check your attendance. Bro, check natin yung attendance natin sa Lord. Whether at that moment presence tayo kay Lord. Kasi maaaring nandito ka pero absent ka kay Lord. So, yung salvation kasi, nandun yung salitang repentance, pagtanggap, at pagkatapos yun manifestation of a changed life. Pag sinabi mo na ligtas ako, dapat nakikita yung bunga. Nagbago buhay mo? Sa anong paraan? Di na po ako, pastor, nakakapagmura. Di na po ako, pastor, naninigarilyo. Di na po ako, pastor, nanlalalaki, kasi lalaki po ako. Hindi na po ako, pastor, di ba? Nagbibisyo, di ba? Pero isa lang, pastor, ang di ko maalis pa. Ano yun? Yung pagsisinungaling. Wala rin. Di ba? Pero pastor, I sense ko sa aking spirit, binabago ako ni Lord. Bakit? Kasi kapag naiisip ko yung dati kong gawi, para bang naiinis na ako. Those were the manifestation na nababago na ang takbo ng isip mo. Yung mga dati kong ginagawa, para bang wala na akong amor doon. Na kapag nakakadaan po ako doon sa computeran na araw-araw, halos nandun ako, pag napapadaan ako, di ko na nililingon. Lumalampas na ako. Those were the manifestation of a changed life, of a changed heart, and a changed mind. So, first, dead in Christ, lived in Christ. Ang sabi niya, namatay na tayo kasama ni Kristo. We have been dead to sin, patay na sa kasalanan, but alive in Christ. Yung dating ikaw, wala na yon. Yung mga dating gawin mo, hindi na yon ang gawin mo. Last Sunday, nandun po ako sa Calamba. Dumapit ang isang nanay. Dahil nagme-mentor po tayo doon. Sabi ng nanay, Pas, yung anak ko pong panganay nandun po sa lugar po ninyo, sa Cavite. Saan sa Cavite? Hindi ko po alam exact address po. Basta siguro sa Silang. Sabi ko, nakakarating niyo ba kayo ron? Opo. Sabi ko, bakit nandun? Pastor, pabalik-balik po sa rehab. Sabi niya, Pastor, nakatatlong rehab na po yun. Dito sa Calamba. Sabi ko, anong nangyari? Kasi paglabas po niya, bumalik ulit. Sabi ko, anong dahilan kaya? Kasi, Pastor, napupunta ulit siya doon sa barkada niya. Sabi ko, siya ba ang pinupuntahan? Hindi. Siya po ang nagkukusa. Anong ginagawa niya? Para ibalita na siya ay nagbagong buhay. Pero, Pastor, bumalik ulit sa dati niyang buhay. Kasi ang totoong nagbago, hindi mo na binabalikan yung dating ikaw. So, yung bunga ng kaligtasan, merong ebidensya. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang ebidensya ng aking pananampalataya. Because I prayed for you. Diba? When we pray for one another, huwag kang magtaka kung yung pinanalangin mo, pinagpala. Hindi ka man bigyan yan, alam mo, may commission ka kay Lord dahil pinagpray mo yan. Pero kapag hindi mo pinagprayan at pinagpala, maiinggit ka ngayon. Pero pag pinagpray mo yan, thank you, Lord. Yung isang kapatiran nga, nag-chat sa akin kanina lang Pas, I prayed for this person. 8 years na ang lumipas. Ngayon, naging maayos. Sa loob ng 8 years pinagpray ko, hindi kami nagkita. And now, sabi nga nun, dinalaw ko, naging maayos ang lahat.
Estudyante pa ako nung panahon ng mga yon. Pero ngayon, sabi nga nun, naging professionals na kami. Pero kasi si Lord, hindi mo po pwede siyang lagyan ng panahon. Because God has His own time. Meron siyang sariling timetable. You cannot bring God or ipasok si Lord sa oras at panahon ng pangtao. Dahil iba ang panahon ng Diyos sa panahon ng tao. Ang 1,000 years sa atin, isang araw lang sa Lord. Diba? Biro mo 1,000 years sa atin, isang araw sa Lord. Pag sinabi ni Lord sa iyo, sa panalangin mo na, Lord, gusto ko na po magkaroon ng partner sa buhay. Pag sinabi ni Lord, bukas. One day sa Kanya, 1,000 years sa iyo. Kaya pala, yung iba, pag nanalangin, Lord, now na. And do not even command God to do what you want from God. Diba? Nagawin ng Lord yung gusto mo. But your prayer, Lord, in your time, I believe all things will become possible. Diba? In God's time, He will make all things beautiful. So huwag kang mainip. Sa tugon ng Diyos, ang maganda niyan, magpuri ka ng magpuri, hindi ka maiinip. Diba? Kapag ikaw may hinihintay ka at wala kang ginagawa, maiinip ka. Kasi tingin ka ng tingin sa oras mo, wala. Pero kapag may hinihintay ka at meron kang ginagawa, hindi mo mamamalayan. Diba? Kita niyo yung mga taong nagkukwentuhan lang habang nakaupo sa sasakyan. Nung siya mag-isa, parang anlayo ng 13 sa Manila kasi nag-iisa. Pero nung may kakwentuhan, uy, nandito na pala tayo. Kasi bitin yung kwento dahil mayroon tayong ginagawa. Have always fellowship with God, then you will never make inip. And you will never maiinip. Kasi kakwentuhan mo si Lord. Diba? Yung iba, nagsabi lang and then tumahimik na. Kasi naghihintay sa gagawin ni Lord. Naiinip kayong iba na wala na. Now remember, you are dead in Christ. Your life has been hidden in Christ. Therefore, your life must be seen unto you the life of a changed life. Isang buhay. Ba, namatay kay Kristo, nabuhay kay Kristo. Kasi yun ang sabi ng Bible. Ang sabi ni Pablo, I've been crucified with Christ. And now I live by faith. Namatay na akong kasama ni Kristo. At ngayon, nabubuhay na ako ng mayroong pananampalataya. At yung buhay na meron ako ngayon ay isang buhay na hindi na ako yung dati. Because the life that I have now is a life that has been hidden in Christ. So, matapos tayong mamatay kasama ni Kristo, dapat iwanan na natin ang libingan ng mga patay. Di ba nung si Kristo inilibing? Nabasa niyo na ba sa Bible, nung si Kristo ay nagbangon sa mga patay, hanggang umakyat sa langit, binalik-balikan niya yung kanyang libingan? Kaya siya bumalik doon sa araw na yon kasi mayroong nagpunta sa kanya. Dahil ang sabi ng Biblia, araw ng linggo, first day of the week. Ang first day of the week is Sunday because 7th day is Saturday. Kaya nga tinawag nilang Sabbath day. Okay, but yung first day is Sunday. So, itong Maria, kasama yung ibang mga disciples, mga mahal sa buhay ni Kristo, pumunta sila sa libingan because they receive and they want to see if Jesus really speak that on the third day, babangon ako sa mga patay. Kaya, nung pumunta sila ron, hindi nila nakita. So, isip nila baka ninakaw. Kaya nagpakita si Jesus. It's not because of the libingan, because of these people. Kaya sabi niya, wala na ako dyan. From this day on, huwag niyo nang balik-balikan yung libingan na yan. So, si Jesus hindi na po nagpunta ron. Kaya ang tanong, huwag mo nang buhayin ang bangkay. Kung namatay ka kay Kristo, huwag mo nang balikan yung dating ikaw.
Kasi ang tawag sa iyo, zombie. Ha? Kaya may mga taong nag-compose ng kanta, zombie, zombie, di ba? Zombie, para bang, di ba? Kasi hindi na ikaw yon. Binago ka ni Kristo, dapat nakikita yung pagbabago sa buhay mo. Huwag na nating balikan yung lugar na kinabagsakan natin. Yung pangyayari ng pagkahiwalay natin sa Lord. But then we have to follow the footsteps of the Lord Jesus Christ. So when Jesus resurrected from the grave, from the death, hindi na po binalik-balikan yung kanya pong libingan. And then dahil nabuhay na kay Kristo, dapat mayroon na tayong tatak ni Kristo. Kaya tignan po natin, pag bumili ka po ng Jollibee, okay, o sabihin na po natin, pumunta ka po ng SM, doon sa department store, ang ilalagay ba na supot sa iyo, doon sa binili mo, ay supot ng Robinson? Hindi, di ba? So kapag ilalagay sa supot, yung nabili mong item, ang ilalagay ay may tatak. Jollibee? Di ba? So kung ano ang binili mo doon sa SM, yung supot na yon, SM din. So ganun din tayo. We have been hidden in Christ, balot na po tayo kay Kristo. Kaya parang tayo, yung binili sa SM na inilagay tayo sa supot o plastic ng SM. Dahil tayo patay na sa kasalanan, we have been hidden in Christ. And the life that is in us, ang nakikita sa atin, si Kristo. Yun ang tatak mo, Kristo. Tignan mo ulit yung katabi mo. Anong tatak niyan? Panlupa o panlangit? Hindi tatakbuhin, ha? So, di ba ang ganda? Yung tatak natin kay Kristo, na kahit bit-bit mo yung SM na yon, pag nakita ng tao, alam kagad kung saan ka galing. SM. Di ba? Kasi, kahit na pumasok ka sa Robinson, pero paglabas mo, yung supot na daladala mo ay SM, nakita mo yung mahal mo sa buhay, anong isip niya? Galing ka sa Robinson o galing ka sa SM? Kasi yung daladala mo, yun ang magpapatunay kung saan ka nang galing. So dahil tayo, may tatak ni Kristo, hindi ka pang impyerno. Amen. So dapat yun ang nasain natin. Then, nabuhay kay Kristo, so gawin ang kalooban ni Kristo. Kaya ang sabi niya, huwag nyo nang isipin yung makabundong bagay. Ang isipin natin, yung makalangit na bagay. Nandito tayo sa lupa, pero dapat ang isip natin, panlangit. Kasi pag iniisip mo panlupa, may isip mo lahat ng problema mo. Ano pa, kabiguan mo, kapalpakan mo, pagkukulang mo. Kasi yun, panlupa yun. Pero pag naiisip mo, ang mga bagay na panlangit, magkakaroon ka ng pag-asa. Pansamantala lang ako sa mundong ito. Alam ko, darating, I will be in heaven because that place is for me. Parang sinasabi na, gustuhin ko man ngayon, pero hindi pa ito ang kalooban ni Lord. Although I wanted to be in heaven. Kasi nga ako ay taga-langit, hindi taga-lupa. Then secondly, fixed by Christ, focus in Christ. Binago ka ni Kristo, abay magtuon ka ng kaisipan kay Kristo. You were fixed by Christ. Si Kristo umayos ng buhay natin. Si Kristo umayos ng takbo ng pag-iisip natin. Si Kristo umaayos
ng araw-araw nating sa mundong ito. So dahil fixed by Christ, inayos tayo ni Kristo upang ituon natin ang paningin natin sa Kanya. Sabi ng Bible, di ba? Let us fix our eyes. Let us focus our eyes. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo na siyang pinagmulan lahat ng ating pananampalataya at katapusan nito. The author and the finisher of our faith. When Peter, nung si Pedro, inalis niya ang kanyang paningin kay Kristo, habang siya'y lumalakad sa tubig, nagsisimula na po siyang lumubog. Pero nung ibinalik niya muli ang kanyang paningin kay Kristo, isa lang nasabi niya, Lord, save me, right there and then, the hand of God. Jesus stretched out His hand para lang iahon si Pedro sa kanyang pagkakabaon. Saan ka ba nababaon ngayon? Baon ka ba sa utang? So, naayos ang buhay dahil kay Kristo. Kaya ituon po natin ang ating paningin kay Kristo. Because kapag, tingnan nyo ha, pag di ka nakatuon, ikaw ay palingon-lingon. Diba? At kapag ikaw ay palingon-lingon, madali ka na lang madapa. For sure yun, for sure. Bakit wala kang focus? Wala kang concentration. Kaya kapag pabago-bago gusto mo, ang sabi ng Biblia, huwag kang umasang tatanggap. Kasi nga, wala kang tuon. Dapat lagi tayong nakatuon kay Kristo. Para yung ating mga naisin sa buhay, nakakonsentrate lang doon. Kahit estudyante, kapag pabago-bago ka ng kurso, makakagraduate ka ba? Tatagal ka lang sa school. Yung tsuhin ko, ganun eh. Bata pa ako noon, naririnig ko sa nanay ko na ang tsuhin kong ito ay nag-aaral na sa college. Buhay pa ang tatay ko noon, nasa Santa Mesa kami, yung tsuhin kong ito nag-aaral sa Manila. But one day, namatay ang tatay ko, the year 1970, umuwi kami sa probinsya, itong tsuhin kong ito, umuwi rin sa province, nag-aaral pa rin ng college. Isang araw, nakagraduate na ako sa una kong kurso ng college. Ang tsuhin kong to, nag-aaral pa rin ng college. Ang kinabagsakan niya, ayun, farmer. Naging ano lang siya, nagtatanim na lang ng ng palay, ng mais, ng mani. Bakit nagkaganon? Kasi sa dami niyang kurso. Kahit sa lalaki o sa babae, dapat isa lang kursonada mo. Kasi mahirap pag marami. Pagbagsak mo, lahat ng yun, di ka rin sasaluhin. So, dami niyang pinag-aralan, ang dami niyang kurso. Sabi ng nanay ko, doon sa tsuhin ko, siguro kumuha ka ng pari, then pagkatapos pagkapari, kumuha ka ng pagkaabogasiya. Sabi niya, Manang, bakit? Kasi biro mo, ilang taon sa pagpapari, ilang taon sa pagkaabogasiya. Sabi niya, lahat niyan, pag plus mo, 18 years na yan. Di ba? O, kung kumuha ka pa ng commerce, 5 plus 5 years. Kumuha ka pa ng pagka-doktor. Pwede naman one day lang kasi maging konduktor ka eh. Meron bang kurso pang konduktor? Wala, di ba? So, itong tsuhin ko ito, bumagsak sa ganung buhay kasi nga pabago-bago ng isip. Kaya pala tama ang sinasabi ng Biblia. Focus on one thing. When Martha focuses on many things, he was even distracted of many things. But Mary just sat down,
sat down in front of Jesus and focused on Jesus, he received many things. Martha does a lot of things. Mary just focused on one thing. Kay Jesus lang siya, binless ng Panginoon. She was fixed by Christ. So kung gusto po natin maayos ang ating buhay, pananampalataya kay Kristo. Kaya sabi ko doon sa pinagchat-chat ko kanina, ganito, faithfulness to God requires obedience, even when it is difficult. Yung katapatan sa Diyos o katapatan kay Kristo, kailangan po nito. Ang requirement po nito ay pagsunod. Kahit mahirap. Kahit mahirap. Sino sa inyo nagtapos sa kanyang kurso na ang dali-dali lang? Di ba? Yung kurso ko, wow, ang dali-dali lang ng kurso ko. Di ba? Pero sa inyo, yung minsan nag-isip, matatapos ko ba ito? Sa thesis na lang na ito? Makakagraduate ba ako? Di ba? Yung ang dami mong inaalala. Hindi lang sa tuition. Sino sa inyo nakaranas? Bukas exam, nagkasakit. Di ba? Dahil doon iniisip niya, paano ako makakapag-take ng exam? Pero dahil meron kang focus, di ba? Ano isip mo? Magte-take lang ako ng exam, then uuwi lang ako. Kasi may focus ka. So ang taong may focus, hindi po kayang harangan ng mga obstacles ng buhay. Because ang taong may focus, ipaglalaban po niya yung kanyang pangarap sa buhay. Pero kung wala kang pangarap sa buhay, okay lang ang cutting classes. Pwede akong mag-absent. Total, matalino naman ako kaysa kanila. Pero hindi kasi ganun ang buhay. If we want things, good things, to be happen into our lives, then focus on the things that will bring you to your focus. Nung nagbukas tayo ng Bible School dito, sa ilang taon na ng Coventry House University, na aking pinupuntahan din para magturo kung saan-saan. Nung nagbukas tayo dito ng Coventry House University, doon sa mga nagdaang panahon, tayo ang merong pinakamaraming estudyante. Kasi yung pinupuntahan namin, minsan ang estudyante lang namin, 7. Pinakamataas, 11. Pinakamataas, 15. Pero nung tayo nag-concentrate po rito, umabot po ng mahigit 30. May online yun, ha? May online at saka merong face-to-face. Ang online po namin, ilan ma? 25 ang online. Pero yung dito, 20. So, 45 lahat. Kaya yung registration, may bayad po yun. Yung registration po nila, amin pong pinadala sa Texas dahil doon po tayo nakakapit. So, tuwan-tuwa po yung mga siyempre, pagdating dito, i-convert ng dollar para po matanggap po yung ating pinag-affiliatan po doon. So, bakit ito mga nag-concentrate sila sa pag-aaral? Kasi may mga cell group. Kaya cell leaders, if you want to grow your cell group, dahil ito po ang tema po natin sa buwang ito, having your own cell group, leaders be equipped. Leaders be trained. Leaders, you have to study. Because your level, hanggang dun lang level ng mga tao nyo. Pero pag angat ka, mahihila mo sila sa kinilalagyan mo. Pero pag nabansot ka,
lahat ng mga tao mo, bansot din. Kaya pag nagsama-sama kayo, walang ano rito, parang ano na, walang iyakan dito, basta tawanan lang tayo. Kapag dumating ang problema sa buhay, hindi na yan makakatawa. Pero kung makakatawa man, kasi ito tinuro ng cell leader ko tawa lang kami, tawa. So may problema, tawa siya ng tawa. Sino sa inyo pag may problema, tawa ng tawa? Tapos, kinot mo pang leader mo, Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema. Patay na si Freddy. So, ibig sabihin, when you level up yourself, because God is wanting us na tayo ay mabuild in faith until we reach the knowledge of God. In Ephesians chapter 4, starting verses 11 to 16. Kasi yun ang plano ng Panginoon. For us to be equipped, for us to be trained, for us to reach the knowledge of God, we have to study. So, kailangan po natin mag-aral. So, in-encourage ko yung ibang mga senior natin na nandito. So, sabi ko, kahit di na kayo mag-take ng exam, makinig lang kayo. Makinig lang kayo. Nakita ko, nag-e-enjoy sila. Kita ko si Ate Alma, nagpa-participate. Nagre-research, nag-aaral. Although hindi siya required na gawin ito, but you have to do it para sa sarili mo at para sa iba. May nagturo, mga kaso-kaso. Diba? So, they participated. Nagtanong ako sa kanila, sino si Kristo sa itaas at sino si Kristo sa lupa? Yung isa sumagot, dalawa. Ang Kristo sa langit, isa. Ang Kristo sa lupa, dalawa. Si Kristo sa sabong at saka si Kristo sa loob ng simbahan. Diba? Who is Christ from above and Christ from below? Diba? Ang Kristo sa langit, nagbigay buhay. Ang Kristo sa lupa, namatay para magkaroon ka ng buhay. Mga simple, di ba? Saan natutunan? In the Bible school. Pinag-aralan yung salitang paterology. Ano ang pagkakaiba ng paterology sa patintero? At sa susunod yan, mag-aaral pa sila. Eulogy versus eulology. Yung puro ulo lang pinairal. The point is, we have to study. Kasi nakita ko ang kahalagahan ng pag-aaral. Lalo na sa devotion natin. Nasa Isaiah 51 to 55 tayo, tama ba? Binasa mo lang siya, pero ano natutunan mo? At yung natutunan mo, tama ba? Sa sinasabi ng Biblia. But if you study, not just reading, but you have to dig more on what the Scripture is saying, first by praying and asking the wisdom coming from God, ibibigay ng Lord sa iyo yung kahulugan kasi nag-aaral ka. Hindi lang nakatingin ka sa isang talata, ayon na yon. Tignan mo ang buong paksa. Ano ang nilalaman ng buong paksa? Paghihimay-himay. So, fixed by Christ, to focus in Christ. Tayo inayos ni Kristo para lalo tayong mag-focus kay Kristo. And then lastly, united with Christ, united with the believers. Ang nakipagkaisa kay Kristo ay nakikipagkaisa rin sa mga anak ni Kristo. Hindi po pwede na may Jesus ako, may Jesus ka, pero galit tayo sa isa't isa. Hindi po pwede na may Kristo ako, may Kristo ka, pero ibang Kristo mo, iba Kristo ko. Hindi po pwede na may Kristo ako, may Kristo ka, pero nagtatampuhan tayo. At hindi tayo nagpapansinan. Dapat hindi po ganon. A person who is united with Christ, also united with the child of God and with the children of God. Amen. Yung gusto ni Kristo, nagugustuhan mo rin. Kasi kaisa na nga kayo.
So ang nakapagkaisa na kay Kristo ay bago. Mayroon na siyang bagong buhay kay Kristo. Nung si Yoyoy Villame na born again, ang sabi niya, bagong buhay, bagong sikat ng buhay kong ito, bagong araw. Kasi ngayon po yung mga evidence o ebidensya o manifestation, kapahayagan na ang tao ay nagbago kay Kristo. Yung pag-iisip nagbago. Yung alam niyang mali ito, masakit. Kaya nga, if you want to be obedient to God, masakit ang pagbabago, even when it is difficult, because you wanted to be faithful in Christ. Sino sa inyo masaya kapag nakakapanloko ng kapwa? Sino sa inyo masaya kapag nakakapagsinungaling? Sino sa inyo masaya kapag nakakapandaya? Sino sa inyo masaya kapag nakakabuli? Sino sa inyo masaya kapag nakakalamang sa kapwa? Oh, wala. Di ba? Kasi nga, yun ang tatak ng pagbabago. Sino sa inyo yung umiiyak, Lord, I have sinned. I'm sorry, Lord. Hindi ko intensyon, pero nangyari. Dahil doon, Panginoon, sorry. Sa Bible, merong pinakita rito. Yung isa ay Pariseo at yung isa naman ay publikano. Sa Bible, kapag ikaw ay publikano, ikaw ay public enemy number 1. Ikaw ay nanghaharas sa iyong kapwa. Pero sabi ng Bible, pumasok ang publikano sa templo, kasabay nun, nandun din ang Pharisee. Isang reliyon sa panahon ni Kristo na ito'y kinikilala ng mga tao. At ang Pariseyong ito, nakita niya yung publikano. At yung publikano, ang sabi ng Bible, hindi niya maitingala ang kanyang muka sa langit dahil sa kanyang bigat na nararamdaman at pagkakasala. At siya'y nakayukot, nakaluhod at nagsasabi, Panginoon, I'm sorry, I have sinned. At umiiyak siya at dinadagukan ng kanyang dibdib na ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo ko, nagkasala ako. Samantalang yung isa ay tinuro yung publikano, Lord, salamat, hindi ako katulad niya. Nagbibigay ako ng aking tithes and offering. Nagbibigay ako po, Panginoon, ng pag-aayuno. At ako po'y ginagamit mo, Panginoon. And the Bible was telling, saan nalugod ang Diyos? Sa ipinagmamalaki niya yung kanyang ginawa o sa taong nagsisisi at bumabalik sa Panginoon? United with Christ, united with the believers, mayroon na siyang bagong kakilala at kapatid kay Kristo. Sino sa inyo tuwing magsasamba, pupunta rito at laman ng isip niya, bago ako lumabas, sana may mga bago akong makilala. Kasi kapatid ko ito kay Kristo. Bago aalis dito, sana makamayan ko man lang yung mga kapatid ko sa Panginoon. Para sa ganun makilala ko man sila. Kasi minsan paglabas natin sa palengke, nakikita natin, ito yung nakikita ko sa church pero no pansin. Kami, pagpupunta kami sa kung saan-saan, kahit dito sa Cavite, sa ibang lugar, naglalakad kami, biglang may magsasabi na, Pastor, biglang may magmamano. Sabi ko kay Pastora, Ma, sino yun? Mag-iisip si Pastora, binalikan, sino ka nga? Sabi, ako po yung yung inaanak niyo sa kasal. Taga saan ka? Di ba? Minsan kumakain kami, may lumapit na waiter Sabi niya, Pastor, ako po yung isa sa ikinasal po ninyo. Sabi ko, kailan? Sa kasalang bayan. Yung 75 pairs po kami. Sabi, siyempre, 75 pairs, matatandaan ko pa ba yun? Di ba? Pero Pastor, may discount po kayo. Gawin mong dalawa, may senior pa ako Diba? Minsan kumakain kami, may nagbayad na pala.
minsan hindi mo kakilala. Minsan nagpupunta ako sa SM, naka-short lang ako. Sabi ko kay Pastora, maglibot-libot ka na lang. Pagod na ako sa kalalakad kasama mo. Upo na lang ako dyan. Mamaya pagbalik niya, mayroon na rin akong kasamang nakaupo rin na pareho kami naka-short. Na nag-uusap na rin. Kasi nga, pinagkaisa tayo ng Panginoon. Amen. Sino sa inyo kapag kayo nagkita-kita sa SM, tuwan-tuwa kayo sa isa't isa? Uy, buhay ka pa pala. Bakit? Di ba? Kasi biro mo, nung Sunday, nagkita tayo sa church. Ngayon, Wednesday na. Ang goodness ng Panginoon nananaytay sa atin. Di ba? Kaya, kahit simple lang, Lord, i-bless mo ang kapatid kong ito. Magkita muli kami sa Sunday. Di ba? Simple lang ang kaligayahan ng Kristiyano. Yung napapasaya natin ng isa't isa. Yung nakaupo lang tayo tapos biglang may lalapit sa iyo, kahit wala nang kwentuhan na pagsabing, hey, pastor. Di ba? Hey, sister. Hey, brother. Kakamayan lang. Kakamayan lang. Kahapon, nandiyan kami sa SM. Sabi ko kay Pastora, tignan mo nga dyan sa ng mga pulis, kung may mga pulis dyan. Kasi matagal ko nang hindi nakasama sila sa face-to-face eh. Doon lang kami sa online eh. Eh sabi ko, tignan mo kung may pulis dyan, gusto kong kausapin. Eh wala na pala. Wala na palang mga pulis. Ang mga nandun, mga foolish na lang, foolish. Hindi pala pulis. So, meron na tayong bagong pamilya at bagong pasimula ng pagbabago. Bukod sa biological family mo o physical family, meron ka ring spiritual family. At yung spiritual family mo, ito yung nakasama mo sa lupa, magpapatuloy sa kalangitan. At yung physical o biological family mo, kapag walang Kristo yan, hindi mo makakasama sa kalangitan yan. Kaya kung gusto natin makasama, lahat natin mahal sa buhay, then ngayon pa lang, we have to pray for them. We have to pray for them. We have to bless them. Sa personal mong panalangin, paggising mo, magpe-pray na kayo. Pwede sabihin mo, Panginoon, nakatulog ako sa sermon ng nanay ko kagabi. Di ba? Pero paggising ko ngayon, I pray, saan man mapunta ang tatay ko, nanay ko, samahan niyo po, Santong Espiritu. I-bless niyo po, Panginoon, sila. Kasi there are times hindi ka maintindihan. And the only thing that you can do for them is to pray. And allow God to work into their lives. Hindi, Panginoon, inaway ako eh. Inaway ako ng ate ko eh. Sana po, Panginoon, makarma. Hindi po dapat ganun. Diba? Inaway ako ng ate ko, sana pagalitan din siya ng nanay ko. Isusumbong ko rin yung kanyang pinagagawa. Hindi po dapat ganun. Lord, I pray for my family. Di ba? Kung ako po, Panginoon, mali, Lord, I'm willing to say sorry and to ask for forgiveness sa iyo. Kung hindi po, pero napapartangan ako ng hindi tama, Lord, I pray that bless them. Di ba? Kasi nga, bilang binago at pamilya ng kalangitan, tayo ang nakakaunawa sa mga bagay na totoo, maganda, at ito'y kapuri-puri. Amen. So, ito lang yung ating pinag-uusapan. Change for Christ. Dead in Christ, we have to live in Christ. Fixed by Christ, then focus on Christ. Then united with Christ, be united with the believers. Amen. Kasi yan ang totoong family natin. Tayong lahat ay tumayo. At sabay-sabay nating basahin ang ating conclusion. 1, 2, 3, go. Matapos tayong mabuhay ni Kristo, ay lumakad tayo kasama ni Kristo. Hindi po pwede, yung sabihin, binago ako, then may sarili kang agenda. Lord, salamat sa pagbabago. Then I'll go on my way. Lord, go on your way. The Bible, when blind Bartimaeus nakakita, sumama sa Panginoon. When Zacchaeus natagpuan si Kristo, lumakad si Zacchaeus
kasama ni Kristo. At mismong Moses, nung nangusap si Lord sa kanya, Moses, go to that place. At anong sabi ni Moses? Lord, kung hindi ka sasama o hindi mo kami pangungunahan o kasasamahan papunta doon, hindi kami pupunta. Dito lang kami. Then ang sabi ni Lord, no, I will be with you. And one day namatay si Moses. At ang sabi ni Moses kay Joshua, ang sabi ni Lord kay Joshua, Moses is dead. Ikaw na ang mangunguna. Pero ang sabi ni Joshua, Lord, papaano? Ang sabi ng Lord, as I was with Moses, I will be with you. Di ba ito masarap? Kung papaano ko sinasamahan ang mga leaders ninyo, sasamahan ko rin kayo. At sa paggawa nyo ng mga pinag-uutos ko, sasamahan ko kayo. Sabi ng Panginoon. Now that we are united in Christ and with Christ, let us walk together with Christ. Amen. Niling ko yung ating mga ushers para po sa ating communion. Habang po tayo ay nasa diwa ng pananalangin, let us pray. Panginoon, ikaw ay nagsalita. Nung narito ka sa lupa, lahat ng ginawa mo para sa amin. Hindi mo lang kami iniligtas. Ipinadamo mo po, Panginoon, sa amin ang pagmamahal. Pinangakuan, Panginoon, ng isang buhay, a life that is full of abundance. Isang buhay na masagana, payapa. Ang dalangin ko po, Panginoon, inyo pong kaming samahan sa buhay na ito. Yamang binago na ang aming buhay, turuan mo kaming lumakad, kasama ka. Sa mga sandaling ito, Panginoon, I pray, Panginoon, for your greatness to be upon each one of us. Salamat.